Breaking news mga kababayan, nako po, grabe, ang sikat na si Inday Sara. Pinag-usapan po, pinagkaguluhan ng pandaigdigang balitaan. Ang usapin sa politika, talagang bumaha ng pangalang Sara Duterte sa kanyang declaration na pagtakbo sa 2028 sa pagkapangulo ay umagaw ng pansin sa international news media. Talagang sikat na sikat si Sara. Dito mga kababayan, si Auntie Claire, inggiterang palaka, hindi niya maamin na si Sara Duterte ang pinag-uusapan sa balat ng balitaan, lalong-lalo na sa pandaigdigang talakayan ng politika. Matindi po ito mga kababayan. Si Auntie Claire mga kababayan, na inggit. Hindi niya maamin na si Sara ang isa sa mga, kumbaga sa lalaki, man of the hour. Babae ito, di women of the hour. Mga kababayan, grabe. Matindi tong balitang ito na nagpapakita talaga na si Sara Duterte ay malawak ang political base maski ang pandaigdigang usaping politika. Nararating niya samantalang itong si Auntie Claire at ang kanyang mga bossing sa palasyo hindi man lang maibalita kahit sa simpleng marites sa palengke. Wala, hindi pinag-uusapan. Pero si Sara Duterte, lahat po, maski sa Russia, sa Inglaterra, sa Subaklabia ba yun? Mga kababayan, eto na. Grabe ang pag-uusap na ito. Tumindig ang isang Sara. Matapang daw di umano, sabi ng balitang ito. Inalay ang kanyang buhay gaya ng kanyang tatay. Meron siyang misyon. Grabe mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita dito sa Spotlight. Philippines presidential election is scheduled to be held in May 2028. Ito na ang pasabog ng balitang ito dito sa first post na talagang pinag-usapan po ng milyon-milyon na mga manonood. Ito po mga kababayan, ang international media. Grabe, nagulat sa Auntie Claire, inggit dito na parang palaka na pasuray-suray habang lasing. Ito na po. In a bold political move, Philippines Vice President Sara Duterte has announced her candidacy for the 2028 presidential race. Her announcement came amid a bitter power struggle with the sitting President Ferdinand Marcos Jr. Following in the footsteps of her father, former Filipino President Rodrigo Duterte, she made the announcement on Wednesday. Mga kababayan, ibalik natin My countrymen, let's bring back care for God, the nation, and every Filipino family. I am Sara Duterte. I will run for President of the Philippines. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng... Well, further in her address, Sara Duterte sought forgiveness from her supporters. She acknowledged her previous backing of President Ferdinand Marcos Jr. during the 2022 election. O kita niyo mga kababayan, si Sara Duterte ay humihiling ng patawad dahil sinuportahan niya si BBM na hindi niya sukat akalain. Natutuklawin siya nito at ang kanyang tatay ay ipadala sa ICC. Nakabaliktaran sa ginawa ni Tatay Digong na pagtulong sa pamilya Marcos na ang kanyang tatay na pinagtalunan ng halos 4 na dekada na ayaw ipalibing ng mga dilawan. Talagang ipinaglaban ni Tatay Digong ang karapatan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makaya-kaya ng pamilya Marcos na ipalibing ito
sa tamang kalalagyan ng kanyang himlayan. Pero nang dumating si Tatay Digong, isang sabi lang niya, ilibing yan. Ang bangga, giba-giba. Kaya ang dating Pangulong Marcos Sr. ay payapa na ngayon bilang nakahimlay sa libingan ng mga bayani na ikinatuwa ng pamilya Marcos nang ang pamilya Duterte at Marcos ay maayos pa ang pagsasama. Pero ng kalaunan mga kababayan, sa kabila ng magandang pakikitungo at ginawa ng pamilya Duterte sa pamilya Marcos, ay nagawa ni BBM na ang Tatay Digong ay ipadala sa ICC na tila kinidnap ito at sa pilitang dinala sa The Netherlands para litisin sa kasong Crimes Against Humanity. Na ito naman ay tinanggihan ng Pangulong Duterte na hindi niya isusuko ang kanyang sarili. Hindi niya ginagalang ang batas ng dayuhan. Grabe mga kababayan, naging martir ang ating Pangulo. At ngayon naman, itong declaration ni Sara Duterte ay umani ng malawak na sakop sa pandaigdigang usaping politika na itong anak ni Tatay Digong ay talagang malakas na contender sa pagkapangulo. Ngayon, nag-iimbal ang buong mundo na ayon sa kanilang mga kuro-kuro at pag-aanalisa, ang isang Duterte ay babalik muli sa Malacanang at itutuloy ang ginawa ng kanyang tatay. Paninindigan ang mga pulisiya na ayaw ng kalaban. So ngayon mga kababayan, talagang nag-viral po ito. Ituloy pa natin ang pinag-uusapan ng mga banyagang pag-uulat. Tindi nito mga kababayan ko. Nagulat din ako. Sikat na sikat si Inday, pati ang kanyang nanay kasama sa kanilang talakayan. Underscoring a deepening political divide. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, In the first few months of our term, I have seen the lack of honesty of Bongbong Marcos Jr. He lied about his promises during the campaign season and in his vow as the president of this nation. My countrymen, I ask for your forgiveness. Forgive me if I helped BBM get elected as the president of our country. sinumpaang tungkulin para sa bayan. Well, Duterte further accused President Marcos of corruption and accused him of failing to honour his commitments. She also pointed to poverty and a deepening cost of living crisis faced by Filipinos on a daily basis. Under the Filipino constitution, the president is limited to a single 6-year term. This restriction bars incumbent President Ferdinand Marcos Jr. from seeking re-election. Despite backing Marcos in the election 5 years ago, Duterte and the president later became bitter rivals. The rift widened in 2024 after a corruption inquiry was launched into her alleged misuse of government funds. O, kita nyo mga kababayan, maski ang banyagang pag-uulat dito sa pandaigdigang pagbabalita ay alam na alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang malaking nangyayaring korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Matindi ito mga kababayan, nakakahiya. Dahil isa sa Pilipinas, isa ang bansang Pilipinas sa pinakadorobo na gobyerno. Ikatlo yata ito kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo po ako. Kung pangilan ang Pilipinas sa mga kupal, sa mga dorobo, makakapal ang muka na pagbulsa sa kaban ng bayan. Talagang pati itong pandaigdigang ulatan ng pagbabalita, hindi na itatago at talagang alam nila ang nangyayari sa ating bansa. Nakamasid ang pandaigdigang balitaang ito. Matindi mga kababayan. Alam na alam nila ang karakas. Alam na alam nila ang bawat galaw ng ating republika. Maayos man ito o hindi. Sa ngayon, talagang merong division na nagaganap.
si Sara Duterte ay humingi ng tawad sa mga kababayan natin na kung bakit sinuportahan niya si BBM noon sa pagkapresidente noong tumakbo ito na sa pagkakaalam niya ay magiging samahan at magiging forever and lasting friendship. Pero anong nangyari? Wala. Hindi daw natupad ang mga pangako ng isang pangulo na si BBM. It's taking for granted all of the suddenly disappear in the air. Matindi mga kababayan ang mga tuwirang inilathala ni Sara Duterte sa kanyang pagdedeklara ng kandidatura. At ngayon naman mga kababayan, ang analysis nito ang neutral na pagbibigay ng mga sari-saring mga reaksyon na mga nag-aanalisa sa usaping politika. Ginawa daw ito ni Sara Duterte dahil sa kanyang napipintong impeachment. Ayon naman sa ibang mga political analyst na nagbabasa ng mga nangyayari sa hidwaan ng pamilyang Duterte at sa mga kalaban, magandang pagsulong daw ito, magandang strategy daw ito na lalong magpapataas sa political base ni Sara Duterte. Ito daw ang tamang panahon ng pagdedeklara dahil napakalawak ng kanyang suporta. Ito namang mga kalaban ni Sara Duterte na aligaga, nasindak din ang Kongreso, hindi nila alam ang kanilang hakbang. Kung hahakbang ba, pasulong, or pabalik sa pusali ng baboy. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Tila gulong-gulo ang kanilang isipan. Tila isang araw ng kanilang buhay ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil tuliro ang kanilang isipan. Dahil nasisindak sila kay Sara dahil sobrang lakas. Ayon po sa mga survey, si Sara ang nangunguna. At yung sinasabi ng kalaban na taga-suporta na si Madam Leni ay isa raw sa kanyang malakas na makakatunggali pagdating ng halalang 2028. Tatalunin daw si Sara, pero itong bagong lumabas na pagsusuri ng pag-aaral kung sino ang malakas, si Sara pa rin ang nangunguna na nagkaroon ng 43% laban sa kanyang mga katunggali. Sino ang mga mabababa dito, mga kababayan? Lalong-lalo na yung maingay na kanyang katunggali na Dilawan, na reyna ng Dilawan. Sino ba ito, mga kababayan? Ito po, yung kanyang pinakamababa na katunggali, si Risa Hontiveros, ay nakatanggap lamang ng 3% sa kabuuang porsyento ng milyong-milyong mga botante na 100 million, 3%. Rafi Tulfo, 15%. Madam Leni, 27%. Samantalang si Sara Duterte, mula Apari hanggang Ilocos, paikot ng West Philippine Sea, ang layo ng agwat, 23% ang nakuha na suporta sa ating mga kababayan. Lumalabas lamang sa bagong talakayan ng survey na ito, talagang malakas si Sara Duterte. Alaka, ituloy pa natin ang pandaigdigang talakayan ng media na sikat na si Sara. Tensions escalated further last year when Marcos approved the arrest of her father by the Philippines National Police and Interpol
who acted on behalf of the International Criminal Court, or ICC. Her father is also set to face a critical moment in The Hague linked to his pre-trial hearing, where he is due to receive confirmation of charges against him. Now, the case concerns allegations of crimes against humanity. The allegations stemmed from his so-called war on drugs campaign carried out during his presidency from 2016 to 2022. Well, Sara Duterte's candidacy announcement comes amid an ongoing turbulent week for her and her family. The vice president is facing multiple impeachment complaints in the House. O kita nyo mga kababayan, alam na alam ng media na si Sara ay humaharap sa mga sari-saring mga kaso. Multiple impeachment. May mga kasong plunder pa. Pero sa kabila ng lahat ng paninirang ito mga kababayan, ay hindi nila matibag-tibag si Sara. Talagang malakas ang kanyang impluwensya mga kababayan ko. Hindi ginaya ng mga dilawang ito para sirain ang isang Sara Duterte, mga kababayan. Meron po akong ipapakita sa inyo na konting survey lamang po ito ha, yung gaya ng binasa ko kanina. Ito po mga kababayan. Ito ang latest na survey na ginawa ng Tangery. I-check po natin ha, konting ano lang po ito. Pagtiyagaan nyo po ito kasi magandang malaman natin ito. FB Sara Survey. Ayan, sure win mga kababayan. Wag lang siyang madaya ni Garcia. Yan ang sinasabi ng mga nagmamasid. Dahil si Abante nanalo kay Garcia. Natalo na. Ayun, nanalo pa dahil sa tulong ni Garcia. Ayan, kita nyo mga kababayan. 43% ng kabuuan ang nakuha ni Sara Duterte. Ikukumpara sa kanyang mga katunggali na si Leni, 27%, Raffy Tulfo, 15%, at itong si Risa, 3%, and the undecided, 12%. Ay mapupunta pa yun kay Sara, mga kababayan ko. Sara Duterte nananatiling nangunguna sa 2028 Presidential Preference Survey. Ito ay galing mismo sa Tangery, isa po sa mga kilala ng mga naglalathala na mga pag-aaral sa mga survey kung sino ang mga malalakas na maglaban-laban. Mga kababayan ko, ituloy pa natin ang sinabi ng media. Bakit sikat na sikat si Sara Duterte? Naku po mga kababayan, aligaga si Auntie Claire dito. House of Representatives. And despite a Supreme Court intervention, the impeachment bid against Duterte has been revived in recent weeks. The charges include alleged corruption. She's also been accused of issuing a death threat against President Marcos. If convicted, Duterte would be barred from public office and disqualified from the presidential race. Sara Duterte is the eldest daughter of Rodrigo Duterte and widely regarded as his political heir. The former president once called her the alpha of the family, the one everyone follows. She once served as vice mayor when he led Davao City and later became mayor of Davao, while her father served as president during her political alliance with Marcos in 2022. Well, in the Philippines, the race for 2028 has intensified. Power, prosecution and political survival now involve several actors, setting the stage for a high-stakes showdown ahead. Grabe mga kababayan ko. Ang tindi ng mga sinasabi ng first post na ito. Media of Philippines are corrupted. O kita nyo mga kababayan, the media is corrupted. All media. Buti na lang nandyan si The Wonders. Na pogi na. Yummy pa. Eto po. Sikat talagang BP sa ibang bansa. Go BP Sara, think better future. Kenneth Jalida, Filipino future president. Ophelia Sumaoy, my future president. Go BP Sara for president 2028. Yes, we support BP Sara, may mayor in my city Davao. We love Duterte's family. Sara Duterte for president, Filipino studio. Grabe. Go BP Sara for 2028 presidential race. Bongbong Marcos is the most. Nako po mga kababayan. Sabi ni Bolt Yuan, Marcos Jr.
Nako po, corruption like his father, Guinness World Record most corrupt president in the world. You can't deny that Marcos are most corrupt clan in the Philippines. Ako, mga kababayan ko, yari na. We want Sara Duterte as president, as Filipino citizen. I am proud if she would be. Ayan, mga kababayan ko. Matindi ang balitang ito. Kaya kung umabot po kayo sa bidyong ito, mga kababayan, ay maaaring maglagay po ng mga sari-saring mga komento. Anong masasabi nyo po? Dahil si Sara Duterte ay pinag-uusapan na po sa pandaigdigang balitaang politikal. Matindi po, mga kababayan ko. Ibang klase talaga. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin dito? Mag-shoutout lang tayo ng mga ilang pangalan. Ay grabe naman, laging nagko-comment to. Jose Palero, watching from UK, Gaspar Beltran from Cebu. Grabe, lagi silang nagko-comment, ano? Tama, si Marcoleta ang talagang may idea at proponents ang libre kuryente ayon sa konsumo. Vlogger itong si Claire. O, tignan nyo, mga kababayan. O, mga kababayan. Okay? Yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po sa inyo. This is The Wonders Philippines. Mabuhay po.